O mga kababayan, ayan na. Salita na si Bibi Sara. O, tungkol dito sa kanyang pasabog mga kababayan na anunsyo na ikinagulat, ikinainis ng mga dilawan, mga bangagan, ikinabahala ng iilan, pero ikinasaya ng karamihan ang kanyang anunsyo sa pagtakbo sa pagkapresidente. At alam nyo ba, 3 mga personahe lang ang nakakaalam dito sa pag-aanunsyo niya. Kung sino-sino ang mga iyon, narito po ha. Kasi yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President. Walang kinalaman meron pa rin sa akong Office of Vice trabaho President. hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo. Pero meron akong dinagdag na gagawin ko. At yun yung pagpipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na Oo nga, kung gagamitin niya kasi mga kababayan yung backdraft ng Office of the Vice President, baka gagamitin na naman issue ng mga dilaw. tumakbong Mga bangag. Pangulo. Kaya pinatanggal ko yung seal at yung flag Wala ng lang, Office of the Vice President. Yung itim naman Flag lang na Pilipinas ang meron. ay kulay ng protesta. Itim! Protesta laban sa administrasyon ni BBM, ni Itim ang kulay ng administrasyon ngayon. Marcos. So yun yung kulay na napili namin noong 2025, noong tumakbo yung mga senators Itim. ng PDP laban. Napili ni Senator Amy Marcos din, itim. Alam niyo mga kababayan kung anong sagot ni Claire Castro dyan? Hindi kami itim. Papunta na kami sa paputi. Dahil yun yung nararamdaman ko nagluluksa Talaga. dahil bakit umabot na sa ganito yung bayan natin. Bakit? And nagluluksa dahil napakadilim noong nakikita kong kinabukasan natin sa administrasyon ni BBM. Lalong-lalo na yung kilikili ni Admiral. Nabanggit nyo dun sa speech nyo, it took you 47 Napakadilim. years to understand my life was 47 years old si VP never Inday. meant to be mine. Oh. Anong turning point ninyo at nasabi ninyo na inabot pa kayo ng 47 years? Yung turning point ko na tinanggap ko na yung kagustuhan ng mga tao na tumakbo akong Pangulo, yun yung napansin ko, narinig ko sa mga nakakausap ko na mga hindi ko kilala. Halimbawa, pumupunta ako ng sabihin na natin sa Masbate o sa Samar. Saan siya pumunta? O eto lang, bago lang, galing ako sa Zamboanga City. Merong mga tao na hindi naman nila ako kilala. Alam nila si Sara Duterte ako, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Tapos nagsasabi sila, lumaban ka. Nagsasabi sila ng Go, Inday, ganon. go! At napapansin ko na simula noong 2022, bago mag-eleksyon, bago mag-file ng candidacy, ganun na rin yung sinasabi ng mga tao tumakbo kang Run, Sarah, run! Pangulo. Pero Run, syempre Sarah, ako, run! hindi ako nakikinig doon kasi paniwala ko noong panahon na yon dapat ako tumakbong alkalde ng Davao. Tapos nung nirecruit ako para tumakbong vice president, naisip ko, okay, sige, gagawin ko to para sa mga pagtutuloy ng proyekto ni dating Pangulong Duterte at syempre na rin Continuity. para sa kagustuhan. Ibigay yung kagustuhan ng mga tao. Hindi ko man naibigay na tumakbo akong presidente, pero nabigay ko sa kanila na tumakbo akong Halfway. vice president. Pwede pa kita tanong, bakit hindi siya tumakbo presidente? Sabi ba ni Tatay Digong na huwag kang tumakbo o choice lang tagalalagan niya? Ewan lang natin mga kababayan. Pakitanong balat pay! At ito nga ma'am, nabanggit nyo rin yung Proverbs 19:21, di ba po? Gaano kahalaga ang faith sa inyo para tumakbo ngayong 2028? Mahalaga siya sa akin kasi maraming pangyayari sa buhay natin na hindi siya napapaliwanag ng kahit ano. Bigyan ko lang kayo ng example ng buhay ko, no? Sabi ko sa sarili ko nung batang-bata pa ako, gusto ko maging doktor. Naging abogado ako. Baliktad. Noong 2006, meron akong pagkakataon na bumalik mag-aral ng medisina. Pero hindi nangyari yon. Noong 2013, nabigyan ako ulit ng pagkakataon
pumasok ng Mm. school, pero hindi siya nangyari. By the way, mga kababayan, si VP Inday ha, is respiratory therapist, mga kababayan. Yung sa mga ospital, sila yung in charge, mga kababayan, sa mga aparatus ng intubation. Nag-a-assist sila, mga kababayan. Although doktor ang nag-intubate sila, tapos yung mga anything na mga devices, mga kababayan, na ginagamit sa respiratory. Oh. Tapos, sige, tanggap ko na. Naging politiko ako, hindi ako naging doktor. Politician. Oh. Gusto ko maging 3 consecutive terms na mayor. Para sa akin, napakalaking achievement nun, napakalaking 9 years. accomplishment nun 9 years yan. bilang isang politician. Sunod-sunod, 9 years kang iboboto 3 ng consecutive mga tao years. pabalik sa isang opisina. Tapos, hindi man nasunod yun. Naging 1-term mayor ako. Tapos binigyan ako ng pagkakataon na tumakbo for Congress. Hindi din ako tumakbo kasi ayaw ko din. Pero sabi ng mga maraming buaya doon eh. tumakbo ka ng member of the House of Representatives. Sabi Buti ko, na lang ayaw hindi. ko. Babalik na lang ako sa Vice. law office. Magiging abogado na lang ako. Oo. Tapos nung 2016, kung maalala ninyo, naghahabulan kami ni Pangulong Duterte kasi sinasabi niya, hindi ako makatakbo kasi yung anak ko ayaw tumakbong mayor ng Davao City. Sabi niya, wala akong ibang pinagkakatiwalaan na tatakbong mayor. So sabi ko Napilitan. noon, ayaw ko. And then nung nakita ko na gusto ng mga tao na tumakbo siyang Pangulo, nagparaya ako. Sabi ko, sige, babalik akong mayor. 2016. Chance na sana yun ni VP Inday, mga kababayan, na umalis na sa larangan ng politika. Pero talagang ang tadhana, mga kababayan. Ang Noong tadhana. 2019, tinatanong naman na ako, tumakbo kang senator. Sabi ko, ayaw ko. Gusto ko mag-mayor kasi gusto ko 3 terms. Tuloy-tuloy yun. Tapos hindi man din siya nangyari. Sa akin, naging vice president ako. Pero wala akong explanation kung bakit nagpaplano ako, meron akong mga gusto, pero hindi siya nangyayari. Hindi nangyayari. Para sa buhay ko. Kasi ang Kaya- God's plan, mga kababayan, God's plan ang masusunod talaga. Naghahanap ako sa Bible, naghahanap ako ng explanation sa Diyos kung bakit ganun yung mga nangyayari. Tapos nakita ko yung Proverbs 19 nga, na nakalagay doon, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that shall prevail. So parang napaka-appropriate niya na Bible verse sa mga nangyari sa buhay ko. And syempre, paniwala ko, yan din ang nangyayari sa buhay ng ibang tao na parang plano sila ng plano pero iba yung nangyayari sa Iba buhay nila. ang nangyayari. So, you think, VP, nung 2022, people are really clamoring na maging presidente ka ng Pilipinas, number 1 ka, at yung decision mo to run ng vice president, konektado rin dito sa destiny na itong sinasabi mo. Yun na, hindi ko siya ma-explain. Pero baka yun nga yung plano talaga ng Diyos, diba? Kasi at that time naman, ni-recruit lang ako para tumakbong vice president. Tapos ang reason naman ng decision ko tumakbong vice president ay dahil, yun nga, may yung plataforma namin ay continuity and unity. Ibig sabihin, itutuloy yung mga magandang nagawa ng Duterte administration. Bakit hindi ikaw ang naging presidente? Sana ikaw na lang, no? At ibigay sabi ko nga, hindi ko man maibigay na tumakbong Pangulo, pero tumakbo ako on a national stage as Vice President. So parang Parang nabudol talaga siya ni Marcos, mga kababayan, na i-continue ni Marcos. Bangag talaga itong si Marcos, no? ramdam ko noon, nabigay ko pa rin sa mga tao yung kagustuhan nila. Hindi ko ma-explain. On the hindsight, baka nga ganun ang ginawa ng Diyos para ihanda ako sa pagtakbo ko bilang Pangulo. Presidente. Ang presidente, Sara Duterte. Connected din sa pangalawang tanong. So sabi mo kasi hindi ka pinanganak para lang habulin ng happiness. So kung hindi happiness, VP, ano ang Service. mission mo talaga?
serbisyo. Yung sinasabi ko, hindi happiness, palagay ko, hindi happiness ko kasi sabi ko nga, gusto kong maging doktor, hindi naman nangyari sa akin. Gusto kong maging 3-term. Ito talaga, Mayor. ito talaga hanggang ngayon, masakit sa loob ko ba na hindi ko masabi sa mga tao, uy, 3 consecutive terms ako na mayor kasi At least hindi ka natalo, di ba? Merong mga kababayan, dahilan. kung isipin mo, 9 years yun mas mataas pa yun kesa sa termino ng vice president. So, yung tiwala ba ng tao na ibalik-balik ka niya doon sa posisyon na yon, parang para sa akin napakalaking accomplishment bilang isang tao. So, hindi pa rin. Wala pa rin sa akin. So, ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sa taong bayan. sinasabi ng taong bayan. The voice of the people is the voice of God. Kaya yun ang sinabi ko. Yung turning point ko, halimbawa, bababa ako kasi may bibilhin ako sa 7-Eleven. Bibili akong kape. Tapos, yung security guard magsasabi, lumabang ka. Wala man Alphamart kami eh. Wala yung 7-Eleven sa amin. wala man siyang, hi, hello, uy, Inday Sara, wala. Sabihin lang niya, lumabang Diretso. ka. Diretso, no? Parang, kung ikaw niyan, mga kababayan, no? Sino ka? Close tayo. Pero dahil vice president siya, mga kababayan, parang diretso na, lumaban ka. Creepy yan masyado kung ikaw ang nasa ni VP Sara, mga kababayan, sasabihan ka ng ganyang ura-urada, lumaban ka. Parang may, ang Diyos na ang nagpasabi niyan. Ganon lang. At marami yun. Hindi lang isang tao ang naggaganon. So parang ako ba, nararamdaman ko na yung, kumbaga, desperation nila. Talagang Kasi namimilit na sila ng desperado na kami. isang tao na nagsasabi din I-save mo ang Pilipinas, please. na ayaw ko yung buhay ng politiko. So parang ako, 47 years akong ganyan. One day, noong Christmas break, naisip ko, bigay ko sa mga tao yung gusto nila para sila maging masaya. Last Christmas pala ito, mga kababayan, no, na pag-decide ni Sara. Ngayon lang niya February. Almost 2 months, mga kababayan niya, bago inanunsyo. So yung mission ko ay hindi yung kasiyahan ko, kundi kasiyahan ng mas nakararami. Actually, ma'am, ikiwento ko lang sa inyo itong mga nakaraang panahon. Na-frustrate po talagang tao kasi kita natin, tumataas ang bilihin. Alam na natin, most corrupt yung Kurakot talaga ang gobyerno. 2025 budget. Tapos inulit pa ngayon 2026. Inulit na naman. Lahat ng tao. Tapos nagrarally, pero wala naman nangyayari. Talagang frustrated na. Ayaw nila manawagan ng Marcos resign eh. Sabi nung mga kababayan, Aquinong Babalo, bawal daw na Marcos resign ng panawagan. May point na nga sa kanila na ayaw na nila makialam sa politika dahil grabe. Kaya nung nag-announce po kayo, tuwan-tuwa talagang mga tao. Nabuhayan, Happy. parang salamat, may aayos na sa Pilipinas. Talagang thank you. Meron po ba sa part sa buhay ninyo, since pagtungtong ninyo, hindi tinuloy yung supposedly continuity, tapos inaraw-araw pa kayong banatan, meron po bang part sa Araw-araw, buhay niyo no? na parang, ayoko na, suko na ako? Pati ang sariling gobyerno natin, mga kababayan, lalong-lalo na si Claire Castro, pinapasahod ng taong bayan. Araw-araw bumabanat kay VP Inday. Wala. Dito sa wala. pagiging vice president. Walang subuan. nangyari na ganun sa akin. Hindi siya Kasi napahinaan ng loob. ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin Oo yung nga. 32 million na Oo mga nga. Pilipino na bumoto sa akin. Na Kung yung gusto nila, mga kababayan, mag-resign ka na lang, Sara. No way, sino kayo? Para pagsabihan niyang mag-resign si Sara. pag sumuko ako, parang sila yung sumuko. Parang Oo. napahiya sila. So, hindi ko Laban! gagawin yun. Kaya Grabe, ang ako, tapang. noong binabanatan na ako, Oo. hanggang ngayon binabanatan Hanggang pa rin ngayon, ako. araw-araw. Hindi talaga ako
susuko. Kaya nga, di ba, yung Susuko pero hindi susuka. iba, sabi nila na Ay, baliktad pala, susuka pero hindi susuko. Sa inuman. magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Oo, Kung hindi siya mag-i-resign mga kababayan. Kahit pa ipapa-impeach siya. meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Oo. Pero hindi talaga ako aalis Oo. kung saan ako nilagay ng mga tao. Kasi Yes. tiwala nila yung binigay nila sa akin. Yan ang gusto nila mga kababayan, mag-resign na siya para hindi na matuloy ang impeachment. Ano kasi ni swerte? Tapos si Soto ang papalit. So, in consideration, yung issue ng pamilya, hindi ba kayo nababahala doon na sa deklarasyon nyo na ito, pwedeng mawalan kayo ng time with your family? Yung nga eh. nakakaalam lang na mag-a-announce ako noong Miyerkules ay yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Kasi hindi ako native Tagalog speaker, so medyo Buti na lang hindi niya minaretest, no? hirap ako mag-compose ng sentences sa Tagalog. Inedit niya yung speech ko. Siya, nakakaalam siya. Pangalawa, yung husband ko, si Manases, at yung mga Si Mans Manases. anak namin. Kasi sinabihan ko na sila, Kamusta ang black eye ni Mans? Di ba na black eye si Mans na siko daw ng basketball? tatakbo akong Pangulo. Lalo na yung mga bata, tinanong ko sila, may mga iniisip ba kayo? May worries ba kayo? May concerns ba kayo? May mga tanong ba kayo sa akin? Mga bata pa, no? Kanya Tapos binigyan ko sila ng mga ilang araw. Tapos binalikan ko sila. Sabi ko, may tanong na ba kayo? Tapos pinag-usapan namin. Tapos binasa ko sa kanila yung speech noong Martes ng gabi. Binasa ko sa kanila yung speech. At Nalaman ng mga bata yung kabangagan ni Marcos. tinanong ko na naman Andun sa speech sila eh. ulit. Meron ba kayong Oo. tanong? Sasabihin ko bukas. So alam na nila. At Si Manases. nasanay na rin sila sa nakaraan na 2.5 years na vice president ako na talaga, minsan nandyan, minsan wala. Tapos dumagdag pa yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So parang Papunta sa dahig. naka-adjust na yung mga anak ko sa trabaho ko. At paniwala ko, Lumaki na rin hindi na mga rin, kasi kababayan mas eh. mature na sila ngayon, tumanda na yung mga bata simula nung 2022. So paniwala ko, may iintindihan na nila kung Iintindihan. ano yung mga kailangan ko gawin para sa bayan. So, ibig sabihin po pala, walang nakakaalam na ibang politiko, Wala lang. Or- Yung nag-edit na lang. any supporter, funder, talagang Masikreto ito, sarili yung mga desisyon nito dahil sa panawagan ng taong bayan sa inyo? Oo, walang, Wala. kahit mga kapatid ko. Kaya nga nabulabog mga kababayan ang lahat. Oh. Yung mama ko, sinabihan ko siya. Kaso hindi niya ata kasi naintindihan. Nagagawin ko na ngayon. Yun. Timing. Sinabihan ko siya, hindi para magpaalam, kundi para lang ma-inform siya. Pero yung nakakaalam talaga nung detalye, yung mga anak ko, tsaka yung asawa ko, tsaka yung nag-edit ng Tagalog sa speech. Pero may tanong din ng taong bayan kasi nung in-announce nyo to, galing po kayo sa The Hague kay Pangulong Duterte. Meron po bang sinabi sa inyo na nag-convince? Pilano nyo po ba? O wala po? Wala. Ang napag-usapan lang namin na politika doon ni wala pang alam. Hindi pa alam ni Tatay Digong. Pangulong Duterte ay politika sa Davao City. Kasi binanggit ko sa kanya, kailangan na natin maghanda, sabi ko, for Davao City for 2028. Umuo naman siya. Sabi ko, gagawin na namin kung ano yung ginawa natin bago mag-2025. So, sisimulan na namin. So, yun yung napag-usapan namin. Pero national politics, wala kaming napag-usapan. In fact, kahapon lang siya sinabihan ng mga abogado niya na yung anak mo nag-declare na Nagulat na si Tatay Digong. tatakbong Pangulo. At nagbigay siya ng note, napaka-ikli na note, at pinadala sa akin nung abogado.
Pwede po kaya nating malaman kung hindi ito'y personal, mensahe niya at encouragement niya sa inyo po. Wala, hindi pa sila nag-usap. Sige, sa susunod, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako kay dating Pangulong Duterte at magpaalam ako sa abogado niya. Pero kahapon siya sinabihan at nagpadala siya ng note. So, ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.